As mentioned po earlier, I was a case monitor back in 2008 for Philippine Drug Enforcement Agency just to monitor drug cases for within Metro Manila. Parang ano ka, civilian employee? Opo, Contractual. contractual, Contractual. non-uniform personnel. Non-uniform personnel, contractual. Yes po. Yung nire-renew yung Opo, yung kontrata. kontrata every year? Yes. Please continue. Your question a while ago is what is my relationship po, tama, with Jonathan Morales and Martin Francia. With all due respect po for both of them, Mr. Jonathan Morales and Mr. Martin Francia, they are both close to us. Kasi parehas po namin silang ninong sa kasal. And the reason why lang na nag-reach out ako kay Mr. Jonathan Morales on April 2, it's simply because I'm concerned about his welfare. Kasi alam ko na marami na siyang pinagdadaanan eh. As a private person, marami na siyang kasong pinagdaanan and marami na rin siyang sakit na pinagdaanan. So, I wanted to give him a heads up doon sa social media na nag-leak, which is with Maharlika. So, you confirm na nag-usap kayo prior to the first hearing that we conducted last week? Opo, April 2. April 2. Yes. Saan kayo nag-usap? Telepono po. Telepono. Opo. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia nung nag-usap kayo or naka-three-way communication kayo or Naka-speakerphone po. ano? Naka-speakerphone po. Speakerphone ikaw. Opo. Yung cellphone mo naka-speakerphone. Opo. Bakit naka-speakerphone? Kasi actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na sinabi ko sa kanya nung magkausap kami kasi that's only within 3 minutes call, paputol-putol pa na kuyang may nakakarinig sa'yo. Sabi niya sino? Si Francia, tumawa pa nga siya eh. Tapos sabi ko oo kasi nandito kami sa opisina niya. So at that time, magkasama kayo ni Francia Opo. sa opisina ni Francia. Opo, pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Tapos, ang pinag-uusapan lang po namin ni Morales is, kuya kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sa'yo, yung Toyota Vios is sa'yo rin. Ay, sorry. Yung Toyota Vios is for Mr. Francia. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So ang sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung ako ba talaga yung nakapirma. Hindi niya daw po maalala. Yung perma nung investigation agent or yung nasa may pre-op. sa pre-op, Opo. hindi niya maalala. Hindi niya maalala. Sige, continue. Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na Dave, sinulatan ko na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung paano napunta sa vlogger yung report na yon. So sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat, pinatawag ka ba? Sabi niya, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba investigation agent na nakapirma? Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero afterwards, April 7, alam na niya na siya yung nakapirma. Sige, continue. Tapos, Mr. Chair, sabi ko na-send mo na, tinanong ko siya, na-send mo na Na-send? yung sulat. Okay. Which is the hard copy or the physical document. Sabi ko baka mapasama, kuyang hindi naman na daw pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is prior to his statement, sinabi niya dinideny daw ni DG. Ang sabi ko sa kanya, hindi na pinansin ni DG, sabi ni Tata Abe, which is I'm talking to Maharlika.
not that particular document. Kasi medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then, tinanong ko siya kung nasend na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan yan doon sa office. Di ba nga mula nung nagka-order na na-relieve tayo, bawal na kaming pumunta doon sa office. Tapos, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talagang malaman, ni DJ na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation niyo yung tatlo? Yes, Your Honor. Please. Ito yung no? Yung mga tanong ko, naka-speakerphone yun eh. Sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Ngayon po ako yan, Sino nagsabi? siya. Director Francia. Ngayon, Ikaw may hawak ng cellphone, dali lang ha? Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi, Sigurado ka? apo. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia nun. Hindi po kami. Kaming dalawa lang talaga yung magkausap. Within that 3 minutes, What's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? kasi po Mr. Chair, gusto lang po talaga namin malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit ka nag-speakerphone kung kayo lang pala dalaw nag-uusap, hindi pala nakikinig si Francia? Naririnig din naman po niya pero hindi po siya sumasagot. O, so narinig niya. Opo. Hindi siya sumasama sa usapan niyo. Hindi lang po siya sumasama sa usapan namin. So how about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na i-deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang, is a false statement po, Mr. Chair. Kasi it was taken out of context yung deny. Sige nga, anong context pala na alam mo? Kasi Yung po, nung deny. magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person, sinasabi niya lang, i-deny ko yan kasi hindi naman kumbaga hindi nila nakita yung dokumento. You mean to say, iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Na i-deny Kasi hindi ko yan? naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya nga, i-deny niya. Pag tinanong Sinabi niya na i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. I-deny niya kasi, ulitin mo nga, i-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yung dokumento na yan. sabi ni, Po, kasama ko po nun sila nun eh. bakit nas kasama ang asawa mo sa usapan niyo? Kasi po yung asawa ko po is an agent of Philippine Drug Agent ng PDEA yung asawa mo? Yes po. So, confirm mo na sinabihan mo yung asawa ni Curioso na i-deny mo yan dahil hindi mo nakita? Yung eksaktong pagkakasabi ko, hindi ko po matandaan, pero totoong sinabi Ayun, ko, kung i-deny ko yan. Ay, sus. Hindi, This is, alam mo, very recent lang ito nangyari, ha? Opo, opo. We must be precise. Otherwise, wala kang kwentang agent kung simpleng usapan gano'n, hindi mo recall. You do not leave yourself, do not leave a room for maneuver. Be precise. Yes, Your Honor. O, sige. Sinabihan ko po siya, si Agent Amar, yung kanyang asawa, Okay. na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nalaman yan, hindi yan pinialam sa akin noon. Kaya Okay. ganun yung sabi ko, i-deny ko yan kasi wala akong kamalay-malay dyan. So Bakit that hindi was may precisely your words. ganun? Opo. You swear Pero- precisely your words. Ang kausap ko po ay ibang tao. Hindi Ibang po tao. siya. Ina-assume lang po ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap, kung sa kanya ba o dito. Ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo inassume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Dave Curioso, sabi niya, Kuya, ano pa kami sa office ni Tata Abe? Eto, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, pinay mo na lang yan para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakarang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino.
alam mo, Your Honor, itong sinasabi ni Dave na yung pirma hindi ko ma-recognize, nakatakip po yung pirma. At saka nung time na yon, kakain pa lang ako noon nung pinakita niya nung sinend po niya sa akin. Nung makita ko po yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Samantala sa kanila galing yung dokumento pinakita sa akin. Sinend sa akin sa Viber. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko, kanino to? Kasi may takip. May takip po yung pirma, hindi po talaga siya, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado kung Kaya hindi ako sigurado. At saka yung biglang tingin na yun, ngayon, nung masabi ko, parang ako ata yun Sabi ko pa nga sa kanila, yung pa nga ho yung ako, naiintindihan ko yung posisyon nila ngayon kasi yung asawa niya, nandun pa. Kasama nila, nag-testify nung isang hearing. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung saan man sila papanig. Kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi pumanig sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito ay yung pag-uusap, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Director Francia at sa akin sa pamagitan niya yung dun mismo dun sa yung cellphone na nilagay sa speakerphone. Kumbaga, kaya yung mga tanong ko sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya sinasagot ko naman. Hindi kami nagkausap na direkta pero merong conduit. May conduit, Your Honor. ang talo ka lang ngayon dito dahil 2 against 1. Dahil Your Honor, nag-deny, ikaw ang nag-insist. Your Honor, Oh. yan yung sir, hindi naman kumbaga sa ito sila yan yung buong agency, Your Honor. Hindi ko naman kinakailangan pa man basta yun lang po yung sakop ng aking personal na knowledge I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, kung preponderance of evidence ang pag-uusapan dito ngayon, talagang matatalo ka dahil dalawa sila nagdi-deny, ikaw isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yun. Yun lang. Hindi kong sabihin nun, hindi. Nasabi ko nagsinungaling ka. Opo. So, hindi totoong sinabi ni Morales ay ni Francia na i-deny natin yan. Hindi po. Hindi. Hindi po. Pero sinabi niya Pero sa ibang tao po. sa ibang tao, which is asawa mo, Opo. na i-deny niya dahil hindi niya alam yan. Opo. Okay, so yan ang narinig mo. Opo. You confirm, Mr. Francia. Yes, Your Honor. Ikaw, sinabi mo na ikaw ang sinabihan na i-deny natin yan. Yes, Your Honor. Kasi nga, kaya ako sumulat, pati kay DG, gawa ng, ako yung nakapirma. Ako yung nakapirma, sila hindi nakapirma. Ako yung nakapirma doon sa dokumento. Sino maiipit dyan? Ako. Madali nilang itanggi. Hindi ko naman sila, hindi ko naman sila, Your Honor, mapipilit o anuman na, dahil choice nila yan Dahil may iniingatan sila. Sa akin, nasa labas na ako, Your Honor. Nasa labas na ako. Sila nasa loob pa. Kaya, yun yung... Thank you for that. Attorney Vince Delgado. Yes, Mr. Chair. Good morning po. Yes, ano ang connection mo kay PDEA Director General Lasso? Totoo ba na binigay sa iyo ni DG Lasso ang CCTV footage na nagpapakita na ikaw ay hinaharas dahil sa pagbusina mo sa kutsi niya? Kung binigay niya sa iyo, ikaw ba ang nagbigay ng video na ito sa viral vlogger na si Maharlika? Your Honor, good morning po. If I may read, Your Honor, may niready po ako na statement para Sige, please. Mr. Chair and members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Senate Blue Ribbon Committee for giving time and attention to address this matter of document security in government agencies. Maiksing pakilala lang po. This is not Blue Ribbon Committee. This is Committee on Public Order and Dangerous Okay. Drugs. Thank you. Sorry, Your Honor, Committee on Public Order and Dangerous Drugs.
Maiksing pakilala lang po, ako po si Attorney Alvincent Ma G. Delgado. Dati po akong agent or drug enforcement officer po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dati? Opo, So ngayon, hindi na. hindi na po. Umalis ka na sa PDEA? Opo. Kailan lang? Nung nag-resign po ako ng December and naging effective po yung resignation ko nitong January 6 po, 2024. Kailan ba nangyari yung video na yun? November po, 17. November. Pagka-December, nag-resign ka. Opo, nag-tender po ako ng resignation. Okay. Please continue. Opo. Nagsimula ako ng panunungkulan noong December 30, 2010. Ngunit ngayon po, sabi ko na resign na po ako January 6, 2024. Ako po ay naimbitahan ni Honorable Chairman dahil sa statement or implied accusation ni DG Lasso that I most probably leaked a video to a certain vlogger, Maharlika. Ang CCTV footage po na iyon ay magpapakita ng mga pangyayari ng pagtamo ko ng verbal at physical assault mula kay DG Lasso. Bilang pagtugon po, kasama po sa invitation na magbigay po ako ng views and comments about dun po sa pangyayari. Ito po. Yung sa patungkol po doon sa statement, hindi ko po mahaba po yung sinabi ni DG Lasso, hindi ko na po babasahin na nasa ano naman po. Hindi ko po sinasabi na nagsisinungaling si DG Lasso. Pero hindi po totoo yung sinasabi niya. Hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. Ang nangyari po nun, nag-request po ako ng CCTV footage, pero para po ito sa administrative and criminal case na isasampa ko po sa kanya. Laban kay DG Lasso. Ang ginawa, Which was granted by DG Lasso. opo. Binigay sa'yo. Binigay niya po. Thank you. Opo. Ang ginawa ko po sa video ay sinabit ko po to bilang pati ng proof ko or evidence sa ombudsman po. Pero ito po, bago po maibigay sa akin ang kopya ng video or CCTV footage, ikinalat na po ng administrasyon ni DG Lasso yung video sa mga group chats. Meron po akong pruweba, pwede ko rin po i-submit po sa committee. At saka meron pong isang pagkakataon na si DG Lasso, nag-speech pa siya sa isang regional office po sa La Union, sa PIDEA Regional Office 1. Binanggit niya na ikwento niya po yung pangyayari sa amin. Tapos ang ginawa niya po is, base sa kwento niya, kumbaga he played the victim. Sabi niya na porket daw naka-Innova lang siya, kaya ko raw siya binusinahan. Ganun po yung kwento niya. Tapos po, nabanggit niya na, di ba napanood niyo naman yung video? So sa pangyayari po na yun, alam niya na na-leak na po yung video na yun, yung CCTV footage po. Tsaka isa pa po, kung gusto ko pong ikalat yung video na yun, marami pong hindi naman po marami, may nag-reach out po sa akin from ABS, GMA, at saka ang pagkakaalam ko po na nawagan pa po si Miss Maharlika na magpa-interview, pero hindi ko po yung pinaunlakan. Ang ginawa ko lang po is, nag-file lang po ako sa proper venue ng kaso laban sa kanya. Kasi po, bilang... Paano ka na-reach out ni Maharlika? Sa ano po, yung mga videos po na pinapost niya, nakita ko po na sinasabi niya, Attorney Delgado, ganyan, gusto niya po akong interviewin, pero hindi ko po na paunlakan. Hindi naman po dahil against po ako sa kanya, pero dahil lang yung mas tamang venue po is i-file ko yung kaso na yun sa tamang opisina po, tamang ahensya ng gobyerno po. Yun. Correct. Abogado ka, di ba? Opo. You Yun know nga what to po. do. Continue. Tapos po, singit ko na lang po, medyo hindi na relevant. Yung gawain po, yung pagkakalat po kasi ng video na yun, sa kanila po yun ang galing. Yun po yung sa administrasyon ni DG Lasso po. When you say kanila, Sa administrasyon po ni DG Lasso. Bali po, meron po akong pruweba, katulad ng sabi ko kanina, isasubmit ko po sa committee, na yung gawain nila, mahilig po kasi sila magkalat sa groups para character assassination, ganyan. Meron pa nga po akong natanggap na paninira sa akin, propaganda po nila. Hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba, tsaka may mga mali-maling spell, pero malinaw po na galing po yun sa kanila, sa director po. Yun po. thank you. So, malinaw na
Hindi ikaw ang nagkalat ng video. Hindi po. Hindi ikaw ang nagbigay kay Maharlika. Hindi po, sir. Most likely, nakuha ni Maharlika yon from the internet. Ah, Kasi nagkalat naman kaya yan. Opo, opo. Ako hindi ko pa nakita yung video niyan eh, pero nagkalat na. Opo. Okay. Sir, you want to say something? General Lasso. Yes, Your Honor. May I ask our Director for Intelligence Service who has control and custody of these CCTV tapes on how we control providing copies of these CCTV footage, sir? Director Bitong, sir. Yes, go ahead, Director Bitong. Ang actual po na nangyari ay Friday 5:47 dumating yung request ni Attorney Delgado, or should I say ang first name? Vince Delgado, 5:47 after office hours. Pagka Monday po, dumating yung second letter niya complaining na bakit daw hindi inaaksyonan. Dumating yung letter niya at the time, I think it's 3:23. 17 minutes later, I was informed na nagpadala na siya ng letter sa ombudsman. So, Friday, 5:47, lampas na ng office hours, wala nang tao. Pagka Monday, it's 3:23. If I'm not, I think, just 17 minutes later, nandun na sa ombudsman yung letter niya. So, the process po ng pag-release nito is, unang-una sir, bago po yung aming CCTV system, at meron po kaming policy on how we can extract and how we release this. So nag-request nga po siya. Eventually sir, binigay namin sa kanya yung original na copy. After deliberating over this, ibinigay namin sa kanya. As far as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan except siya lang. So siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So not even us. Hindi po kami nag-release sa kahit sinong tao. So, just to answer your question, sir, yun po yung proseso na yan. So, meaning to say, you are debunking his claim that prior to your turning over of said footages to him, nagkalat na daw sa social media yung video na yan. That is not true, sir. Wala pa pong lumalabas nung Can you elucidate? hindi pa po yan Delgado? lumalabas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung request ko po from Director. Wait, you say group chat of Hindi ko, medyo ang nakalagay po dito is IIS-IOD yung name ng group chat. Tapos meron din pong isang group chat, nakalagay po IS. Tapos dito po, may kita po na may mga video sila ni Finorward. So, sino nag-post ng video? Makita mo yan kung group Ito chat. po, user lang po nakalagay, Matamorosa. Ha? Matamorosa po. Pero yung username po na nakalagay. Yung nag-post, siya nag-post. Opo. As far as you're concerned, sino yung Matamorusa? Agent po siya sa IS, pero sir, may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Exact date yan. Sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV footage, ma'am sir, as instructed by DIS, Director IS po yun. Good evening po. Bali sir, kung sa akin lang po binigay yung video, bakit po nasa group chat po nila kinalat yung video? Sir, Yeah. Your Honor, may I Go ahead. explain? After a while po, sir, ako ang feeling ko, at that time, sir, simula na nangyari ang incident, si DJ kasi, he did not make any statement. Wala, sir, as if nothing happened. Pero ito, sir, si Vince, kung ano-anong pinagsasabi, sir, ang dami, kung saan-saan siya nagpupunta, ang dami-dami tumatawag sa amin. Nung ma-release na po sa kanya the original video, I explained to the personnel of IS, all of these are authorized to have access to secret. So I provided them the video so that they will understand. Kasi what was happening then is isa lang ang pinanggagalingan ng news si Vince lang. Feeling ko it's so unfair. So pinakita ko po dun sa conference room ng IS with my personnel there. Pinakita ko po yung the original video at nakita nila doon na nagsisinungaling si Vince.
Kasi it's very clear from the video. There was no mauling, there was no physical, sorry, wala pong sound, but there was no physical, no touching, sir. I hope, siguro some other time you will see that the most that the DJ did, ginanyan lang po siya when he was going up dun sa kotse. Ginanyan lang siya, sir. So I showed it because it was very unfair that it's already being circulated all over that he was mauled. He wasn't mauled based from the 3 CCTVs that we provided, and all those people who were able to watch this should be able to that I am telling the truth. Thank you. Ang problema lang yung date. Yung date, kung kailan yan pinost. Anyway, inamin naman kayo ninyo, yung Matamoros, tao mo, siya nag-post doon sa inyong website, pero ang tanong na lang dyan ngayon is, sabi mo, that was after na ibigay ninyo sa kanya. So, posible ba na yung pinost ni Matamorosa doon sa website ninyo, yan yung nakakarating kay Maharlika? Yan yung nakarating kay Maharlika? No, sir, because ako po wala po akong access, sir, eh. Ako mismo. Alam ko, pag group chat natin, tayo-tayo lang, mga operative nag-group chat. Kung may mag-leak dyan, isa sa inyo nag-leak. Sir, if I have watched also Maharlika, I think ang nakakawa siya because he is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. But then, sir, kung titingnan mo, sinabi niya in one of his vlogs na si Attorney Delgado ang nagpo-provide. I think you can review it. Sabi ni Maharlika, in one of her vlogs, it's Attorney Vince ang nagpo-provide sa kanya nitong mga ito. I think I was just reviewing this last night. So in one of the vlogs, You confirm the statement of Maharlika na ikaw ang nagbigay? No, Mr. Chair, hindi po ako nagbibigay sa kanya. Yan ang mahirap. Wala si Maharlika dito. Mr. Chair, if I may. Yeah, go ahead. Mr. Chair, meron pong chat, meron po ako na-receive na chat from a certain user. Ang pangalan niya po is Miss Maharlika, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Pwede ko ba rin po ipakita sa inyo na wala po akong any contact kay kay Miss Maharlika. Pero chinachat ka niya. Isang instance lang po, ito, hanapin ko po. Tapos ang sabi po niya, nag-hi siya, tapos nagpapa-unlock po siya sa akin, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Anyway, I think it is not totally, that incident is not totally germane to this investigation, but still, since may leakage, ang subject natin dito sa investigation is PDEA leaks, yung mga leakage. So it's tama lang rin na ma-take up natin yan. Dahil nga, ito, pati yung denial ng yung appointment ay nakapost sa social media. Ano nangyari yun? Siguro po, in our effort to really reform, I think marami pong tinamaan, sir, kasi baka napalipat-lipat sila, so nagagalit sila. Ay maaari pong may may nag-leak nung kasi I cannot deny it was already access from the internet, yung tungkol po ito to my appointment. But of course, I think you would believe me. Kaya po sinasabi ko na ang bobo ng lawyer niya. Imagine ako, hindi ako maging qualified sa civil service. My God. I have 2 masters. At saka yung pong civil service ko, mas mataas, I think, mas mataas sa kanilang lahat, not even to the lawyers there, kaya kiniintriga nila yun. Okay. Anyway, abat, ikaw ang chief ng intelligence dyan. Nakasalalay sa'yo yung mga leakage na yan. Kung ikaw mismo naging biktima, nileak yung dokumento na declining your appointment ay hindi maganda. Di ba? So, marami pa kayong gagawing trabaho dyan. Nagdulot naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens.
Ayon kay at Eduardo Pavo, magsisinungaling na naman yun isa. Tinatakpan at dinawit pa yon asawa? Saad naman ni at Henry Minor 1510. Why not bring Maharlika in that hearing cause she knows very well the traitor guy? Komento naman ni at Joe Relatado 2306. Attorney, demanda mo yan si Lazo para hindi na maulit ang gawain nito. Anong sa inyo dito mga kabayan? Maaaring magbigay ng comment below.